Barangay. Dr. Tony Leachon sapagkat mayroon siyang isinampang kaso sa Ombudsman laban sa Executive Secretary. Dr. Tony, magandang hapon si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon, Henry. And si Karen ba to? Yes po, Opo, Doc. yes sir. Yes, Hello, sir. Doc. Opo. Diretso na kami. Magandang hapon sa inyo lahat. Diretso na kami. Doc, ano ba yung inyong isinampang kaso at bakit kayo sampa ng kaso sa Ombudsman laban sa Executive Secretary si Ralph Recto? Hindi lang si Secretary Recto, pati yung si Secretary Ted Erbosa, the Chairman of the Board ng PhilHealth. Opo. Yung Finance Secretaries ngayon, yung DBM Secretary, magkakaroon nga ng amendment hindi lang si Secretary Toledo, kung hindi rin si Secretary Amena Pangandaman. Kasi may continuing questions kaya kailangan yung accountability. Kaya lang, ang nasento kay Secretary Recto, kasi nung nag-decide ang Supreme Court, nung pinapasole, walang accountable. So, hindi naman pwedeng kumuha ng 60 billion at tapos ganun na lang. So, technical malversation yun according to Justice Carpio. Binabasa ko yung mga write-ups niya. At yung element of plunder na 50 million, pasok po dun ngayon, kung lahat na lang kwentuhan at gagawa ako ng naratibo everyday, nakakapagod po yun So, hindi rin po na-isoli yung sa PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation, yung 107 billion. So, kung maalala natin, in 2025, si former Secretary ng Finance, Ralph Recto, siya po ang nag-orchestrate ng transfer ng 60 billion from the PhilHealth Reserve to the National Treasury. Noong September 20, one day before the 1 trillion march, sabi ni President Marcos, isoli nyo na yung pera. Inintay pa yung Supreme Court decision na December 5. So dapat sinoli yun. May pagkakataon pa sana isosoli from the Caja de Hierro ng Treasury to PhilHealth. Ang nangyari, kinarga pa sa atin sa 2026 budget. So this is a complete violation of the universal healthcare and the sin tax. Kasi ang pera po ng gagaling po sa bisyo, dapat hindi po pwedeng ilipat yan other than health. Yun po ang nakaatas po sa batas po yan. At kailangan ho talaga magsoli po sila at pati po yung interest ng pagkawala po yun. Kasi may deficit na nga from 23 to 2025 at ang kalkula natin, ito pong datos na to, nakuha ko po yan kay Professor Cielo Magno, na ang arrears na ng government since pagpasok ko nila 2022 to 2025 nasa 356 billion na. At 2025 hindi nagbigay ng budget ang government sa PhilHealth. Zero ang budget natin in 2025 So kung hahayaan natin kung walang accountability, kawawa naman ang taong bayan. Tapos nakaligtaan yung 107 billion diversion sa PDIC na nakaka-weaken ng financial safeguards to protect the depositors kung sakali mang magkalugin. Nabasa ko yung BSP governor nagsasabing gusto din nilang bawiin. Ito na ho yun na talagang kailangang maintindihan ng taong bayan na yung diversion ng 60 billion from PhilHealth at 107 billion sa PDIC ay meets threshold of itong problemang ito. At yung technical malversation, according to our lawyer, ni Attorney Nabo, Article 220 of the revised penal code, even absent proof of personal enrichment, the use of earmarked health funds for unauthorized purposes, technical malversation. Ito ay kailangan tayo po ay magising para hindi na po ito maulit because we will be perpetuating an error. Kawawa. Alam mo kung bakit ako lalo nag-push nito? Nung mamatay si Boy Gonzales. Nung mamatay si Boy Gonzales at naghahanap ng maraming hospital,
ito lang nagpapatunay yung hirap na hirap ang mga tao para lang ho dito sa kalusugan. Kung maitatama to at maibabalik ko yung perang yan, Mhm. Go ahead, Doc. Dr. Tony? buod. Opo. Mm-mm. Aha, Ayun. Doc, nabanggit nyo rin po na itong mga kaso na isinampan nyo po laban dito sa mga personalidad na ito, mga government officials and cabinet officials sa Office of the Ombudsman, hindi lang siya isang technically legal matter. Nabanggit nyo, this is a moral one. So, meron tayong moral duty. Ito po yung nabanggit ninyo. Can you expound on this? Bakit nyo po nasabi ito? Hindi lang siya legal matter kasi morality yan eh. Kung nakikita mo ang mga tao sa PGH, ang nakikita mo sa San Lazaro, sa East Avenue na naghihirap at humahanap ng guarantee letter, hindi ka ba maaawa doon? Samantalang ang Malacanang, half kilometer from the palace, hindi ba nila nakikita na napakahirap ito, alas 3 pa na madaling araw, nakapila na. Ang hospital ko, 1 block away lang. Ang Department of Finance, nasa Roas Boulevard, hindi ba nila nakikita yung mga tao? So para kunin yung perang yan, hindi lang siya legal. It's a question of morality of the public official to get the money. Hindi, nakakalunos isipin na tayong lahat ay nagsasabing okay tayo. Tapos yung pinaka-importante na dapat tayo mag-provide ng pera, hindi natin pinoprovide yung kalusugan. Yan ay isang moral issue, hindi lang legal issue. Apo. Pero, Dr. Tony, sa reaksyon ni Executive Secretary Ralph Recto, tinawag po niya ito na isang harassment at kanya pa rin hong kino-question kung sino daw ba ang inyong financier. At ang kanyang pagkakasabi, kung di ako nagkakamali, ang naghain ng kaso ay isang bitter na individual na laging itinatakwil sa mga posisyon sa DOH at ginagamit lamang daw na issue para mag-audition sa susunod na administrasyon. Ito ho ba'y sa tingin ninyo para sa inyo, at kung para sa inyo, ano po ang inyong sagot dito? Okay. Attorney Nava po, wala pong bayaran po dito. Siya po isang abogadong busilak ang puso, graduate na Ateneo. So, yun ang una. Pangalawa, ba't naman ako magiging bitter? Maganda naman ang hanap buhay ko. Tagal ko ng doktor. At kung nag-a-apply ako sa cabinet member, may pakita ba siya nag-apply ako sa PMS? Ba't ko naman hahangarin yun? Na maging, ngayon lang sinasabi ko, hindi ako tatakbo sa public office, di rin ako naghahangad sa position nila. Kung ako nakikipagpolitika sila, ba't ako nakikipag-away sa kanila kung gusto ko palang maging public official? Di dapat sumisip-sip ako sa kanila. Ang pinaglalaban dito, karapatan ng bawat Pilipino at dapat pinapaunawa natin para sa lahat. So, ako ba'y bitter? Ba't ako magiging bitter? Ang sayang nga ng buhay ko. May apo ko, may pamilya ko, magandang trabaho ko. Ano naman ho ang mag-gain ko as a private citizen? This is a risk to my life, risk to my family, and risk. Kaya lang, ang life is short and tomorrow is never promised. Kung hindi ko gagawin to, sino pa ang gagawa? Kung walang nagmamalasakit sa taong bayan at tayo lahat mag-aaway lang, sabi na, nag-iingay ka lang, di tuluyan na, yun na lagi na sinasabi, di bahala na ngayon ang ombudsman at ang legal process, gumulong ito para tapos na. Nakakapagod din everyday, mag-iisip ako ng narrative para ipadama sa taong bayan ang paghihirap natin. Kaya ito na, nandun na. So wala ho yun kayong wala kayong financier, wala kang nagtutulak at nagdidikta sa inyo para gawin po ninyo ito. Is that what you're saying, Dr. Tony? Ba't naman ako mag-financier? Ako ba'y nagra-run for public office? Saan naman ako kukuha ng financier? Kahit magbukasan tayo ng bangko, baka hindi pa nga umabot na sinasabi nyo. Ano naman ho magigain ko dito? Mm-hmm. Yan ang mga sagot ho na hindi naman katanggap-tanggap. Siyempre,
dapat sagutin niya ho yung issue rather than ho personal accusation. Opo. Ako naman, hindi naman ako apektado sa mga ganyan kasi sanay naman tayo eh. When politicians usually attack you do sa personal at hindi do sa issue, okay lang yan kasi ako, sanay naman ho ako. Ilang years na akong advocate since 2007 pa. 'Di ba? At kung ako sip-sip sa iba, bakit ako nagre-resign sa bawat position ko pagka ang level of integrity ay kine-question? Issue-based lang ho tayo, walang personalan ho ito. Okay. Doc Tony, after nyo pong ma-file po itong kasong ito sa Office of the Ombudsman, ano na po ba ang ating susunod na antabayanan? And ano po ang inyong inaasahan on a positive side para naman po magbunga naman po itong isinampan yung kaso? Well, I just hope the Ombudsman will actually act on it. Kasi hindi lang naman ako, pangatlo ho ako sa file ng kaso. Kaya lang, hindi pa rin ho dinidinggin eh. Alam mo, Henry, Karen, it's never easy to fight the government. And each day, nagdi-decide ka kung dapat mong gawin o hindi. Pero ang taong bayan deserve not only reforms, but also compassionate approach from the government. This is the reason why I fight to augment those two nag-file ng cases. At ito natatabunan na because of the political bickerings. Samantalang after this mga political bickerings, haharapin pa rin natin ang problema natin sa kalusugan. So after fighting for the sin tax in 2012, na siya rin ang humarang, kaya kilala ko po siya, kami mga medical community during that time. Kung maalala mo, Secretary Recto, pumunta kami dyan ni Secretary Cabral, Professor Bagos, Professor Dance, Dr. Maricar Limpin, Dr. Gina Nazaret, at ang turing namin ay 60 billion. Ikaw ang Ways and Means Committee, tinawaran mo ng 15 billion. Hindi kami pumayag, nagrebelde kami. The next day, ikaw po ay nag-resign ng Ways and Means Committee at pinalitan ho kayo ni Senator Drilon at napirmahan ang sin tax in 2012. Kayo po ang humarang po nun eh. Ngayon po, Secretary Recto, ito na naman ho, ayaw niyo pong ibigay yung dapat sa bayan. So meron hong history na may pagka-anti-health and anti-people. Ito ho, hindi ko to masasabi kung hindi ho nangyari ho ito. No. And thank you for this opportunity to clarify and enlighten the people about this particular issue. All right. Dr. Tony, thank you so much for joining us. Thank you po, Doc. All right. Naputol na. Si Dr. Tony Leachon, siyang public health advocate sa kanya pong reaksyon at paliwanag.